Nahaharap na sa kasong graft at malversation si Sara Diskaya at ilang opisyal ng DPWH dahil sa guni-guning flood control project sa Davao Occidental na nagkakahalaga ng halos 100 million pesos. Maigpit ang utos ni PBBM, oras na umusad ang kaso. Dakpin agad ang mga akusado. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Sinampahan na ng kaso ng Ombudsman ang government contractor at tinaguriang Queen of Flood Control Project na si Sara Diskaya at 8 opisyal ng DPWH Davao Occidental. Kaugnay ito sa 96.5 million pesos na flood control project sa Davao Occidental na napatunayang non-existent matapos ang ginawang inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon. January 2022 pa naibigay sa St. Timothy Construction Corporation ng mga Diskaya ang kontrata sa nasabing proyekto. Kaya ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, pinakakasuhan na ng graft at malversation ang mga inirereklamo. Inihain ito sa Digos City Regional Trial Court dahil sa Region 11 naka-opisina ang mga opisyal na sangkot at salary grade 25 ang sweldo ng mga ito. Ayon kasi sa batas, salary grade 27 and above lang ang maaaring kasuhan sa Sandigan Bayan. The complaint alleges that the respondents conspired to facilitate the release of 96.5 million pesos for the supposed construction of a revetment project in Barangay Culaman, Jose Abad Santos, Davao Occidental, a project which, based on official inspection and witness accounts, was never implemented. There was no actual construction, yet respondents certified that the project was completed. Dagdag ni Clavano, napag-alaman din ng Office of the Ombudsman na pineke ng mga respondent ang accomplishment reports ng proyekto, maging ang mga billing document nito. Inendorso rin daw nila ang disbursement vouchers ng proyekto para mailabas ang pondong gagamitin para rito. This was confirmed during an on-ground inspection conducted by the Criminal Investigation and Detection Group of the PNP, which found that works were only started after the flood control issue had gone public. Bukod kay Sara Diskaya, kasama rin sa mga respondents sina District Engineer Rodrigo Larete, Assistant District Engineer Michael Awa at iba pang section chiefs, project engineers at inspectors ng DPWH Davao Occidental District Engineering Office. Napasailalim na rin ang mga ito sa 6-month preventive suspension ayon kay Clavano. Nahaharap din sa kaso si Maria Roma Angeline Remando ng St. Timothy. Inirerekomenda naman ng prosekusyon na gawing non-bailable ang malversation charge. Kasabay din ito ang paghahain ng hold departure orders. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maaresto na sila kaagad. Pangako rin ng Pangulo, umpisa pa lang ito. Marami pa raw silang hahabulin at sisiguraduhin nilang may magpapasko sa kulungan. Ito ang pangalawang kasong naisampa ng Ombudsman kaugnay sa nagpapatuloy pang investigasyon sa flood control scandal. Paliwanag ni Clavano, they are not chasing headlines but seeking accountability. Kaya asahan daw ang mga susunod pang kaso kapag sapat na ang ebidensyang nakalap ng Ombudsman. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel.